Pwede bang paghalo-haluin, 'di ba sabi nila hindi pwedeng paghaluin ang malaki or yung mataas ang wattage tapos yung mahinang wattage, yung ganyan oh. Halo-halo. Kumusta yung ating hybrid inverter? Okay naman siya. Status ng ating battery kasi nga makulimlim, 12.7. Mababa na kasi nga makulimlim tapos mataas pa yung aming load. Tingnan natin yung status ng battery at yung ating consumption. Ayan, nasa 500 watts. Okay, mataas ang load tapos makulimlim. So hindi natin expect na ganito yung panahon ngayon. Tapos dito kasi ako nagcha-charge ng mga power station, mga power bank. Check natin kung ilan volt yung solar panel natin ngayon, kung ilan yung napoproduce niya sa ganitong klaseng panahon. Check natin sa solar, nasa 95. Pero kapag tirik ang init, nasa 112, 111 yan. Tapos kaya niyang i-produce hanggang yung wattage kasi nito bagsak yung ano eh. Bagsak yung wattage ng solar natin yan. Yan, nasa 98, 99, 100. Tapos yung wattage ay nasa 200 watts lang. So mas mataas yung consumption natin kaysa yung wattage ng ating input kasi makulimlim ngayon. So sa video na to guys ay i-update ko kayo about sa ating ginagamit na solar panel. Kung bakit ganun yung setup, bakit halo-halo, bakit mix. Okay, about dito sa hybrid inverter na to si Paumister, not recommended siya guys kasi naglalaro yung kanyang frequency sa kanyang output. So not recommended. Kung may bibili kayo ng mas mamahalin, mas maganda, mas premium, yun na lang kaysa ito. Not recommended guys. Pero kung wala tayong pambili, pwede na nating pagtiyagaan. So ngayon pupunta tayo sa taas at i-update ko kayo about dun sa ginagamit kong solar panel. Makulimlim ngayon. Okay, mababa ang ating solar production. So ngayon titingnan natin kung bakit ganun yung setup ko, bakit may maliit, may malaki, may pare-parehas, or not identical lahat. Okay, makulimlim ngayon, walang araw masyado. Maraming bunga yung rambutan. So yun yung ginagamit kong solar panel. Bale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So napapansin nyo hindi sila identical kasi 200 watts, 200 watts, 200 watts, 200 watts, 200 watts, tapos 100 watts. Bakit ganyan? So lahat-lahat yan guys ay yung malalaki nasa 1000 watts tapos plus 100 watts. Okay, yung brand naman ngayon. So hindi ko rin nire-recommend, hindi ko rin ini-endorse yung mga brand na yun. Yung isa, yung malaki, Bosca. Eto, medium size ay Jinko. So yun lang yung kinaya ng budget ko. Tapos Bosca ulit na 100 watts. Eto yung pinakauna, yung 100 watts. Yan yung pinakauna kong solar panel. Tapos yun yung pangalawa, yung 200 watts na yon, si Bosca. Para silang Bosca, not recommended guys. Tapos nagdagdag din ako ng 4 na 200 watts. Yan yung pinakabago. Kailan lang yan, mga 2 buwan pa lang yata, bagong bago. So ang pangalan niya ay Jinko Tiger Neo na 200 watts. Yan yung pinakauso ngayon sa online shop. So hindi ko rin ibibigay yung link kasi nga not recommended guys. Kasi nga hindi naman siya totoong 200 watts. Kaya ganyan yung setup ko ngayon. 100 watts, 200 watts na malaki. Tapos yun ang mahirap kasi kung ano, hindi natin pinagsasabay-sabay na binili. Siguro kung ako papipiliin, ganyan din lang ipipiliin ko kasi nga para identical sila. Kahit sabihin natin hindi siya 200 watts talaga. Ang tanong ngayon, pwede bang paghalo-haluin? Di ba sabi nila hindi pwedeng paghaluin ang malaki or yung mataas ang wattage tapos yung mahinang wattage, yung ganyan oh. Halo-halo, mix.
May tatlo kasing klaseng connection ng solar panel. Yung series, parallel, tapos yung series parallel. So dalawa doon ang hindi pwedeng ganito na mix up, yung halo-halo, parang tinapay na pinaghalo-halo. Yung series parallel at yung parallel, hindi siya pwedeng gano'n kasi kung may halong mahina or yung malaki, apektado yung kanyang wattage or maapektuhan yung kanyang output. Pero yung isa, yung series connection, pwede siya guys. Ayan, yung ginawa ko dito. Malaki, yung 200 watts, tapos ibang brand, tapos 100 watts. Pwede lang siya guys, hindi affected yung kanyang wattage. As long na yung kanilang bypass na diode ay pare-parehas sila. Kumbaga yung isang Tiger Neo ay dalawa yung kanyang bypass diode or apat, dapat apat din yung kanyang bypass diode. Kasi nga guys, ganito. Ayon lang sa aking experience. Ganito kasi, yung maliit na solar panel, yung 100, wag lang yung masyado mababa. Basta pare-pare sila na merong bypass diode. Ito kasi pare-pare sila na 618 na tigda dalawa bawat panel. So kung apat yung nakalagay sa isang panel, dapat apat silang lahat. Ganito kasi, yung maliit na solar panel, mag-produce man siya ng kuryente or hindi, okay lang kasi nga meron naman siyang bypass diode. Ang question ngayon, affected ba yung wattage niya? Hindi guys, kasi nga sabi ko na meron siyang bypass diode, pare-pare sila. So kung yun ay dalawa or apat yung kanyang bypass diode at ito ay iisa, yun ang problema. Pero kung as long na pare-parehas sila, okay lang. So yun yung naging experience ko dito, kaya pwede siya sa series. Pero sa parallel at series parallel, medyo magkakaproblema talaga. Wag na wag niyong gagawin. Pero kung sakasakali na magdagdag na ako, dapat pare-parehas sila, lalo kung yung connection niya ay series parallel. So kailangan identical na sila, hindi na pwede yung ganitong connection. Sayang lang kasi nga yung production ng kuryente maapektuhan. Ayan, so yung solar panel guys na ginagamit ko ay, di ba, 5 siya plus yung maliit na solar panel na 100 watts. So yun ay kaya niyang magbigay ng hanggang 800 watts. Kasi nga yung apat na solar panel ni Jinko ay hindi naman siya talaga 200 watts. So kahit pa paano, kaya niyang magbigay na hanggang 800 watts. Ayan, so i-test natin kung ilan yung kanyang DOC. Testing natin. Yung open circuit niya. So, nag-connect na siya sa grid. I-test natin. Yung open circuit niya ay umaabot ng 133 volt DC. Ayan. Tapos, pag ilagay natin sa inverter, ayan, bababa siya ng hanggang 100 hanggang 96, 92. Yan, maintain na yan guys. Pero kung gutom na gutom yung battery natin, ay aabot siya ng hanggang 800 watts yung kaya niyang ibigay. Ayan, sa ngayon ay nasa 300. Pero mahina pa kasing araw. Pero kung tirik na tirik yan, kayang-kaya niya hanggang 800 watts. Ayan. So, tingnan natin yung wattage natin. Nasa 300 watts kasi nagwa-washing sila. Tataas pa yun hanggang 500 yan, 600, 700. Okay, so tingnan natin yung solar panel natin. Tanggalin natin muna yung grid para makita natin yung actual. Ayan. Medyo mahina kasing araw kaya ganyan lang. Pero pag talagang tirik na tirik yung araw, kayang-kaya niya hanggang 800 watts. Okay? So, yun. Kahit pa paano, sulit na rin guys yung ganong klaseng setup. Chop-chop. Ayan o, mabot ng 400 watts. Yung battery natin, 13.1. So, okay lang siya. Pero kung gutom na gutom yan, kaya niyang iabot yan. Okay.